Mahilig ka bang magbisikleta bilang bahagi ng pagpasok sa trabaho o kaya na may libangan o sport? Nakikipagsiksikan ka ba o nahihirapan na makipagsabayan sa mga motorista? Ingat po mga kasambahay dahil baka mabiktima tayo ng mga aksidente. Marami pong naitatalang mga aksidente na kinasasangkutan ng mga nagbibisikleta, kagaya na lamang ng narespondihan ng UNTV News and Rescue Team kamakailan. Yes, sir. Tingnan natin kung saan pa siya nagaling. Ano po nararamdaman niyo, sir? Masakit yung sugat ko, ma'am. Sige po, ha? Okay, sige. Sir, i-assess ko muna, sir, ha? Check kita, sir, ha? Wala ba ibang masakit? Asan po yung sugat, sir? Pahingi ako ng gasa. So, tatanggalin ko yung tali, sir, ha? Sir, medyo masakit lang, sir. Boss, yung backboard. Tapos pahingi ako ng tape. Sir, hindi tumama ang ulo? Wala naman? Tama na, ito na lang. Hindi niya kaya tumayo. Sakit po siya. Tsaka ano siya pagtatalang siya. Kahit nakaupo siya sa malabi. Kaya nga pinagdado pa rin. Ma'am, preferred nyo saan dali sa hospital dadali ng patient? Ikaw din. Kung sa, it's either pwede pong Tondogen, pwede yung Cereals, or Ikaw ba na?
Boss, pasok mo, boss. Pasok mo, ha? Pasok mo. Pasok mo, sir. Iangat ko, sir, ha? Iangat ko. Sige, pasok mo. Sige. 1, 2, 3. Ito pa po? Boy, hindi niya kaya. Sige. Wait lang po, sir, ha? Sige, sir. Hindi niya kaya, boss. Kailangan ko rito sa kabila. Papasok ko to. Papasok ko to. Iangat mo siya. Iangat mo siya. Oh, dahan-dahan, ha? Dahan-dahan. Sir, 1, 2, 3. Okay. Sir, excuse, sir. Para malaman, address pala. Sige. Sige, sir. Wait lang, ha? Okay, sige. Okay, dito ka. Sir, dito ka. Ako na dyan. Sige, angat, ha? Ready? Ay, 1, 2, 3. Tama ko kayo. 1, 2, 3. Para meron mo mag-ano. Lalay, 1, 2, 3. Lock. Nakalak naman. Sige. Ikaw, tol, sasaluhin ko dito ako dyan. Sige, sir. Oh, hindi pakit. Oh, sarap. Sir, tingin lang sa akin, sir, ha? Pagpipikit ang mata. Cup refill. Sa hand, left and right, 2 seconds. Mag-ano ako, sir, ha? Mag-check ako na ibang masakit sa'yo, ha? Okay na kami. Dito po, sir, wala. Ito po, wala. Dito po, sir, wala. Dito po, wala rin po. Dito po. Dito po banda, wala. So ito po, sir, wala rin. Ito po, wala. 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 Dito, sir, wala. Ito lang pong masakit, sir, yung sugat. Papasukan. Sir, magtatanggal ako, sir, ha? Ayan, boss. Basta yung isang Yan, sa bag ko, sa bag. Ang pagbabike ay considered as one mode of transportation. Aside sa transportation, ay marami na rin ang nahuhook sa cycling as a sports and as a tourism. Kalinsabi nito ay dumarami na rin ang mga insidente ng road crash involving a bicycle. Kaya narito ang mga dapat nating tandaan upang maiwasan ang mga aksidente. Unang-una, check your equipment before you ride. Suriin natin ng maigi yung ginagamit natin na bike bago natin ito sakyan at gamitin. Anumang sira na ating ma-assess sa ating mga bisikleta ay makakakontribute ng malaki sa aksidente na pwede pong mangyari sa atin. Katulad ng hindi paggana ng mga preno at hindi rin maayos na handlebar. Malaking kabawasan sa panganib kung aayusin at huwag nating babaliwalain ang mga sira na ating nakita sa ating pag-a-assess. Pangalawa, wear a helmet. Magsuot ng helmet kahit na malapit lang. Dahil ang mindset ng ibang nagbibisikleta ay porke sila ay malapit lang or hindi naman kalayuan yung kanilang pupuntahan, hindi na sila magsusuot. Ano nga ba ang maitutulong ng pagsusuot ng helmet? Ayon sa pag-aaral, ito ay 70% na pwedeng makalesen ng injuries. Ano ba yung mga injuries na pwede nating ma-acquire? Isa na dyan yung tinatawag natin na head injuries.
wear and put reflective materials. Magsuot ng mga reflectorized vest at maglagay ng mga reflective materials sa ating mga bike. Isa ang rason ng aksidente sa mga nakabike na hindi agad sila nakikita ng mga kapwa motorista, lalo na sa mga lugar na hindi well lighted at sa mga panahon na mga tag-ulan. Aside sa pagsusuot ng mga reflectorized vest ay makakatulong din ang pagsusuot ng mga damit na high visibility na kulay katulad ng yellow, puti at green. Kung ikukumpara natin sa mga pagsusuot ng kulay na madidilim katulad ng itim, asul at pula. Pang-apat, limit your distractions. Gaya ng kasabihan na mata sa kalsada, kamay sa manibela. Isa ang distracted driving sa mga pangunahing cause ng aksidente, katulad ng paggamit ng cellphone, pati na rin ang paggamit ng mga earphone or headset na mga merong noise cancellation. Kaya maging maingat tayo dahil malingat lang tayo o mawalan lang tayo ng ilang segundo, yung focus natin o yung mata natin sa kalsada ay maraming nang maaaring mangyari. Dahil sa kalsada, hindi natin maiiwasan yung mga biglang pangyayari. Kagaya ng mga biglang hihinto, may biglang tatawid, mga biglang liliko. Panglima, know your road signs and how to use them. Alamin at unawain natin ang iba't ibang mga road and traffic signs na meron dito sa atin. Maraming aksidente ang nangyayari hindi lang sa mga nakabike, kahit sa ibang mga vehicles. Ang dahil ang hindi mga pagsunod sa mga roadside. Aside from that, ay dapat alamin din natin yung iba't ibang mga hand signs para sa ating mga cyclists. Since tayo ay walang signal light at blinded yung nasa likuran natin kung ano yung mga susunod natin na movement. So ano yung mga basic hand signs na ginagamit natin? So if we're going to left, so i-raise natin yung left hand natin. Or if we're going to right, so itataas natin yung right hand natin. Kung dediretso tayo, so naka-straight lang yung kamay. Kung hihinto tayo, pwede nating naka-close fist, itataas natin or nakataas yung kamay natin. So ilan lang yan sa mga basic na hand signs na ginagamit natin pagka tayo ay magbibisikleta. Pang-anim, stay on lane and avoid sudden swerving. Gumamit tayo ng bike lane at iwasan natin na bigla-bigla tayong lumalabas sa mga linya natin. Sa mga lugar na walang idineklarang bike lane, ang pinaka-ideal at ang pinaka-safe na pwesto ay yung sa rightmost side ng kalsada. Ito yung pinaka-safe na area para sa atin dahil yung gitna at yung leftmost lane, ito ay para sa mga mabibilis na sasakyan. At kung tayo naman ay lalabas sa bike lane or kailangan natin mag-change ng lane dahil biglang merong huminto or may nakahinto dun sa atin or may obstruction, wag tayong bigla-biglang lalabas. So ang pinaka-safe natin na gawin ay to slow down, then lingon tayo sa kaliwa or sa kanan bago tayo lumabas ng atin pong linya. Pang-pito, improve your riding skills. Napaka-importante ang kasanayan sa paggamit ng bike. Kung sa tingin ng iba, parang simple lang at hindi kailangan ng skill sa paggamit ng bike, nagkakamali sila. So, kailangan ng mga kasanayan sa paggamit ng bisikleta. Kailangan nating matutunan yung tamang pagbabalanse, tamang pagpreno, at marami pang mga riding skills. Walang gumamit na bike na sa umpisa, magaling na kaagad. Kaya importante na pagpapatuloy ng pagpapractice ng kanilang mga skills at yung enhancement pa na meron sila. At reminder lang, kung tayo ay magpapractice, ay do not practice sa mga public roads dahil maaari tayo mag-impose ng accident. Pangwalo, look for road hazards. Maraming hazard o panganib na nakaamba sa kalsada. Katulad ng malalalim na lubak, yung mga langis, yung mga buhangin na nagkalat at marami pang iba. Kaya napaka-importante na tayo ay nakafocus sa kalsada. Para kapag ito ay nakita natin kaagad, makakapag-formulate kaagad tayo ng desisyon kung ano ba ang ating gagawin. Hihinto ba tayo? Iiwas ba tayo? Kung ako ay iiwas, saan ako pupunta? Sa kaliwa or sa kanan? Number 9, first aid skills. Napaka-importanting skills na dapat meron tayo at dapat na matutunan natin ay ang pag-first aid. Lalo na kung paano mag-control or magpaampat ng pagdurugo, kung paano mag-apply ng splinting at ng bandaging. Ganun din ang pagsasagawa ng hands-only CPR dahil we will never know kung kailan at saan magkakaroon ng mga emergencies at sino ang pag-a-applyan natin ito. Kaya dapat tayo ay laging handa na magbigay ng paunang lunas. Learn
Practice and survive. Angelo de la Paz, Training Officer of UNTV News and Rescue. Araw-araw ay may nasasawi sa iba't ibang aksidente. Yan naman ang sinasamantala ng UNTV News and Rescue Team upang makapag-abot ng tulong at makapagsalba ng buhay ng ating mga kababayang nalalagay sa peligro. Narito ang iba't ibang rescue operations ng aming mga kasama sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ala, grasya, karon lang yun. Bata, kuyapan. Unsa na, ubok na? Ubok? Ubok? Ay, natabok na siya di, natabok. Ay saglakaw, ay nagbiyahe. Ayaw nagbiyahe. Kaya manawa kong pulis ka na, ay nagbiyahe. Hoy! Alam ka. Si Ma'am Zero, anak ako na na, dasmat. Kasi na-check na ko ha. Kulay sakit? Bigas din kami. Sir, may gabi eh. Oo, unsa ni siya, sir? Sir? Pwede sa ka na mong istoryahon, sir? Padali lang. Okay lang, sir. UNTV ni siya, sir. Responder. Pwede ka na mo abangan, sir. Okay lang. Asa man ang gibati ni mo karong nga sakit, sir? Okay lang. Naunsa man ka, sir? Ah, man ang right motor. Isa na itong tawagan, sir, para makahibalo sa imong sitwasyon. Abrasion sa kamot. Check ko lang imong ulo, sir, ha? Na siya abrasion sa kamot, na siya pain sa iyahang right back. Dili sa kilid, sir, no? Sakit imong kilid. Side niya, right side sa iyahang pati likod. O sige, sir, check pa na to otro, sir, ha? Para tanawan na to really kung napabitay lang yung injury dito sa ulo. Kini walay sakit diri, ha? Kani. So, diri, sir, sakit. Kanino? So, naa siya. Palihog ko katong kuan, katong atong cold compression bitaw, katong atong ice bag. Ice bag. Kini, sir, sakit dili. Kani sakit ni. O kani mo ni siya nabundak, no? Nabundak siya. Dili, wala kanay. Hinay na. Kani dili wala kani. Sir, katulgon ta? Ayog tulog, sir, ha? Kani sakit dili. Dili sakit. Kani dili sakit. Okay sa likod. Okay. Sakit? Kani dili sakit. Dili, sir, sakit. Kani dili wala. Ma-feel, sir? Palihog sa tudlo, sir, sa tiil. Sir, okay lang, sir. Ako lang ikat, sir, para ma-check na to, sir, ha?
Sus. Lulog eh. Baka maglisodogin nga daw, sir. Nga. Baka maglisodogin hawa. Back pain, ha? Sakit po daw yung ulo. Ihang back pain and head. Back and head. Nasakit ka 6 months ago? Hospital? Wala po. Naka-allergy, sir? Tambal pagkaon? Wala. Nakadumdum na kaunsang adlaw karon, sir? And then, banggaan ni mo, nitabok ang iro? Tapos, pagbangga ni mo sa iro, sir, naunsa pagkahe, imong motor, pwede ni mo ma-assist na lang sa iyang pagbangon. Mabilis lang po yung takbo po nila, ma'am. Tapos yung mga kasabay niya na motor imewas naman, pero siya bigla lang po diretso-diretso. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver na magagamit natin, lalo na kung tayo ay gumagamit ng bisikleta bilang mode of transportation. Sana magamit din natin ang mga safety tips upang tayo ay maging ligtas. Hanggang sa susunod na linggo po, samahan ninyo kaming uli sa pag-aaral ng iba't ibang first aid at disaster preparedness. Dito lang sa Lifesaver. Ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga po.